Pabor ka ba o kontra sa divorce? Ano ang implikasyon nito kung sakaling maisabatas sa mag-asawa, kanilang mga anak at pag-aari? Kinausap namin si Attorney Fatima Angeles, family lawyer sa Ontario, Canada, na maraming kliyenteng Pilipino na nagpa-file for divorce. Matagal din ho nagsilbi dito sa Pilipinas bilang abogado at miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Magandang araw, Attorney Fatima. Magandang araw, Malu. Maraming salamat sa iyong invitasyon. All right. So si Attorney Fatima po maraming karanasan at mahahalaw na aral para sa atin sa mga kasong kanyang hinandel, ano po, family law at divorce cases sa Canada. Pero dito sa Mm. Pilipinas, may pangamba ang mga tao, attorney. Ano ba tong divorce law? Mas masisira ba niya ang pamilya? Yung sanctity of marriage ba? Talagang lalapastanganin kung sakali na mapasa ito pati sa Senado. Malu, to begin with, no, ako ay katulad nga ng nasabi mo, family lawyer dito sa Canada. But for the purpose of this discussion, sa Pilipinas, base sa mga nababasa ko, ang divorce bill na pumasa sa House ay mayroong expanded grounds na wala sa existing provisions ng family code. More specifically, yung mga grounds ng legal separation, naging grounds na siya for absolute divorce. And of course, yung expanded ground ng uh, more specifically yung 5 years na separation in fact, nagamit na din, and yung irreconcilable difference between the parties, no? It's really a case-to-case basis. Depende yon sa kung ano ang eksperyensya ng bawat mag-asawa. Mhm. Sa benepisyong nakukuha ng asawa, aside from the additional grounds in terms of expediency and access naman, matatawag din natin na access to justice ito dahil sa totoo lang naman, Malu, ano, um, napakagastos dyan sa atin sa Pilipinas mag-file ng annulment. Usually, ang ginagamit ng mga mag-asawa dyan to file the annulment ay yung tinatawag na psychological incapacity. And alam naman ng karaniwan at ng karamihan na pag psychological incapacity, kinakailangan mo pang ng panunuri ng psychologist na additional na gastusin pa para sa mag-asawa. Bukod doon, ang haba pa ng proseso. So hindi talaga siya, kumbaga, nagbibigay ng access to justice sa mga individual na kinakailangan talaga ng remedyo ng diborsyo. Bago po tayo pumunta doon, ilinaw nga ho natin, attorney, ano yung pagkakaiba ng legal annulment o dissolution of marriage by the church? Ano yung pagkakaiba kung sakaling magkaroon ng absolute divorce law? Yung absolute divorce law, base sa mga nababasa ko, hindi siya naka-hinge doon sa specific na relihiyon ng isang tao. I-emphasize nga natin yung separation ng state and ng church dahil yun mismong gobyerno natin, ang katungkulan talaga niya ay pamunuan at bigyan ng, kumbaga, remedy yung mga pinamumunuan niya. Kung ito yung kailangan ng bawat individual. Yung Mhm. sa church, of course, yung heads ng church ang dapat naman na magbigay ng guidance sa kanilang mga tao. Sa ngayon po, parang ang debate ay nahahati sa pagitan ng mga faith-based groups. Ano po? Yung mga Mhm. religious communities, parang sabi nila na violate yung sanctity of marriage nitong ganitong panukala. Sa kabilang banda, sabi ninyo, access to justice legislation ito kung sakali, at yung mga feminist groups o yung gender equality groups, talagang doon naman nasa kabilang bahagi. Paano ho ba? Will a divorce law actually destroy the family and marriage? Ang kabilang banda, sabi rin ni Congressman Edsel, to begin with, broken na yung marriage. Well, Malu, maraming aspeto yung iyong katanungan, ano. Unang-una, ang pamilya kasi sa Pilipinas, masyadong limitado yung definition natin ng pamilya. Masyado siyang nuklear, no? Para sa ating mga kababayan, ang pamilya ay binubuo ng nanay, tatay at anak. Pero ang realidad, pwede naman ituring na pamilya din ang nanay at mga anak. So, depende rin yan sa kung papaano ituring ng bawat individual yung kanyang, kumbaga, sektor ng pamilya. Okay?
yung binanggit mo kanina, yung sa sanctity ng marriage, babalik syempre tayo dahil hot topic nga sa Pilipinas ang issue ng divorce, yung sa Article 1 ng Family Code, kung saan dinedefine yung family, no? Ay yung marriage, rather, as a contract and an inviolable social institution. Okay. Para sa akin, ang ibig sabihin nun ay itinataguyod mo ang marriage at ang marital obligations mo ay base dun sa parties na ang pag-perform niya ay based sa institusyon ng marriage na merong love, mutual trust, Respect. respect, and fidelity. No? Okay. Ang makakapagpatibay doon ay kung paano gagampanan ng mag-asawa yung kanilang marital obligations sa isa't isa. Okay. So nabanggit po, love, trust, respect, fidelity. Doon sa panukalang absolute divorce law, parang lahat ho yun possible grounds. Ano ho, lagpasan dosena. Sabi nyo nga, in-expand, including hindi lang simpleng yung pagkakaroon ng kaibang relasyon o pagkakaroon ng paglapastangan sa ah, spouse, physical violence, mental pressure or mental harassment, at pati na rin ho yung matagal na pagkakahiwalay. So, yun nga mga na-observe din ninyo dyan sa mga nagpa-file ng divorce sa inyo. Ano yung madalas na parang naging trigger ng filer para magpursu ng divorce? Dahil natanong mo Malu, ang aming opisina, 85% ng aming kliyente ay ating mga kababayan. Okay. And ang aking obserbasyon, usually, yung mga caregivers na nagpupunta dito sa akin para mag-file ng application ng divorce dito, matagal na silang hiwalay. So, yung kanilang marriage talagang tapos na. Mhm. And kinakailangan nila yung diborsyo para maayos yung kanilang immigration documents dito. Okay. Karaniwan sa kanila, hiwalay na sa asawa, yung asawa nila na naiwan sa Pilipinas, meron ng kinakasama na iba. Mhm. Pero kahit na matagal na silang hiwalay at may bago ng kinakasama yung asawa nila, ayaw pa rin pumirma ng mga immigration documents. Sa Okay. kadahilanan na yon, nagpupunta sila sa amin para ayusin yung kanilang mga papel. So, Okay. yung divorce, very important yon for them to be able to start a new life here in Canada. Okay. So, pagka ho ganyan ang kaso, halimbawa yung sabi nga ninyo, yung ating mga caregivers dyan sa Canada, paano ho yung proseso ng paglitigate ng inyong kaso? Sila ba kailangan na parang merong korte dito o merong legal documents na ma-issue liban doon sa pagpayag ano po ng spouse i-release the marriage yung filer? Ano ho yung nangyayari? Paano ho yung proseso? Ang proseso ng divorce dito, no, dahil signatory ang Pilipinas at ang Canada sa tinatawag na International Convention on the Service of Judicial Documents, yung Hague Convention. Once na madraft namin yung tinatawag na application package, kailangan namin i-serve yun doon sa kanilang asawa sa Pilipinas Okay. via the Central Authority of the Philippines. Yun ay ang Supreme Court. Ang Okay. Supreme Court, ang ini-endorso siya sa RTC kung saan may hawak na jurisdiction kung saan nakatira yung kanilang asawa sa Pilipinas. Okay. So, ganun yung proseso. Usually itong proseso na to, applicable lang siya kapag hindi mo na itatakel yung property relations ng mag-asawa. All No? right. Ito ang tinatawag na simple divorce application. Okay. So, simple divorce application kung walang kaso, no? Naaway pa sa property o parang At pag-aari sa mga anak, at sa mga anak. So, may pagkakaiba ho ba yung contested uncontested na divorce? dito sa Canada, oo, malaki ang pagkakaiba niyan. Ang simple divorce, pwede mo lang siyang i-file kapag hindi kayo, wala kayong pinagtatalunan pagdating sa matrimonial property at Mhm. wala kayong pinagtatalunan pagdating sa kustodiya ng mga bata. Although we use different terms here in Canada, we no longer use the term custody because it's highly adversarial in nature, no? Ang tawag na doon dito ngayon ay
decision-making responsibility at parenting time. Pero kung isusuma mo, it's also custody. Kapag wala nang tinatakel or hindi pinagkakasunduan yung mag-asawa with respect to custody, child support, spousal support, and yung tinatawag na property relations, wala na silang pinag-aawayan, makakapag-proceed na sila via the simple application, no? Pero once na hindi sila magkasundo sa kahit na anong family issues na nabanggit ko, kailangan na yan contested divorce. Okay. At yun ay tatagal. Ay matagal din siya. Dito ang proseso dito, merong first appearance. Usually yan sa clerk of court lang yan. Chine-check lang yung mga dokumento, chine-check yung kung na-serve ba ng maayos yung kabilang partido. And then susunod yan settlement conference and then una muna case conference and then settlement conference. Ang target ng mga korte dito ay as fast as possible sana, as much as possible, magkaroon ng resolution yung family matters ng dalawang partido na mapagkakasunduan nila at magne-negotiate lang sila. Okay. Kumbaga last resort na ang trial. Okay. Gaano katagal po ang indicative timetable niyan, time frame? Ang simple divorce dito, usually a few months. Pero of course, kung ang respondent ay nakatira sa Pilipinas, alam naman na po natin na kapag nag-serve kami papunta po sa Central Authority na Philippines, beyond our control na po yun, no? Yung Central Authority of the Philippines, yung Supreme Court, yung pag-endorso nila sa RTC, meron po silang sheriff doon na physically nagsaserve doon sa respondent po, doon po sa ex na ating kliyente. And usually po, bumabalik po sa amin yung return of service mga 2 months po, no? Yung usual na timeline. And then, pagbalik po sa amin, pinoproseso ulit namin, tinatawag po namin dun sa step na yun dito, divorce set down. Usually po, ang simple divorce application, meron po kaming pinakamabilis na naayos, 3 months. Lumabas na po yung order, pero usually po, depende po yun, of course, sa docket ng courts, inaabot din po ng 8 months to a year or so. Pero medyo mabilis pa yun kung sakali, ano? Kasi dito sa Pilipinas, yung legal annulment, sabi nyo nga kung psychological incapacity, yung trigger issue ng filer, marami pang dadaanan na kailangan evaluation ng medical professional, may gastos, tapos yung pag-schedule ng hearing. Sa totoo lang po, magastos ba? Halimbawa po, yung aking experience sa mga hinahandle ko po na kaso. Of course, pupunta po sila sa akin, ang kanila pong ex ay nasa Pilipinas. Pagpunta po nila sa akin, sasabihin ko kung magkano yung gastos dito. May option naman po sila, of course, na iproseso yung annulment nila dyan. Pag kinukumpara po namin, hamak mura po dito sa Canada. Mura na, tsaka relatively mabilis po. Diyan po sa atin, easily ang alam ko ngayon, nasa 250 na ang acceptance. And then sa psychologist po, nagtanong po ako sa aking mga contemporaries po diyan sa Pilipinas na nagpa-practice ng annulment ng family law diyan. Ang psychologist po nasa 15 to 20,000 na easily. Makakagastos po sila ng siguro kalahati hanggang sa 1 milyon. Very restrictive po sa ating mga kababayan na nagsa-struggle financially. At napansin din ho namin sa mga storyang nagawa na namin, yung mga mahihirap na pamilya ang talagang medyo hindi kinakaya yung cost ng divorce. Sabi ho ni Senate President Chis Escudero, isa nga sa gusto niyang idagdag sana dito sa pumasang panukalang batas sa House of Representatives, dapat may public attorney's office service kung sakali para pwede ho ba yun? Although alam natin na dagdag trabaho lang ito sa overwork na at talagang super dami ng trabaho ng PAO. Ako, Malu, very doable yan. Of course, ang mababanggit ko talaga yung setup dito, no? Very ideal yung setup dito sa Canada. Dito sa Canada, you can go through the entire process of divorce na self-represented ka. You don't even have to engage the services of a lawyer to be able to go through the entire procedure, no? Okay.
However, kung halimbawa challenge yung individual o yung gustong mag-file ng divorce, meron tinatawag dito na duty counsel at meron din dito Legal Aid Ontario na dito sa probinsya namin na nagbibigay ng libreng serbisyo o may serbisyo na nakabase yung rate ng babayaran ng isang individual sa kanyang income, no? So po pwedeng libre, po pwede rin na base sa income mo yung rate noong ibabayad mo sa parang pound ng Canada, no? Meron din yung court fees kasi ang court fees dito sa pagproseso ng divorce aabutin ka ng nasa 800 Canadian dollars lang yung court fees. Yun po pwede din na ma-waive depende sa income ng individual. So Okay, so in social in in a way, yes, in a way po pwede, it's very doable. Po Mhm. pwedeng gawing halimbawa yon para masundan ng Pilipinas, no? Na diyan sa kumbaga para matulungan yung ating mga kababayan na Okay. indigent. Ngayon, ang sabi ho nila sa ilang research, ano po, 7 sa bawat 10 kaso ng divorce, ang filer babae. Hindi naman ibig Mhm. sabihin para sa kababaihan lang. Kung sakali, ang divorce, ano po, 3 dun sa 10 mga lalaki. Ano ho yung karanasan ninyo dyan? Babae at lalaki ho ba ang nag-i-initiate ng divorce proceedings? Pareho po, wala pong mas madami o mas konti dito dahil alam niyo naman po, very progressive na bansa ang Canada. Hindi na po nagdi-distinguish talaga dito based on gender. Interesting nga po, no? Meron po akong isang nahawakan na kaso na even the judge himself sinasabi na pagdating sa suporta, hindi talaga tumitingin, no, sa gender ng tao o ng partido yung pagbibigay ng suporta at pinapaliwanag yon ng huwes habang may proceedings. Sa iba rin hong research, ang sabi nila, ang problema yung parang trauma o yung anger o yung mga emosyon na negatibo after a divorce proceeding. And at even during the proceedings, talagang harder on the men than on the women. Ang ano ho ba yung karanasan ninyo? Parang traumatic ba? O talagang painful process? More on the men than on the women? Ang masasabi ko dyan, Malu, ano, regardless of the gender, to go through separation and divorce, it's really highly imbued with emotions. Kasi hindi mo siya po pwedeng tignan ng ang perspektibo mo ay black and white, no? Unang-una kaya naghihiwalay ang mag-asawa ay dahil meron na talagang hindi pagkakaunawaan. So ano talaga siya, highly stressful yung proseso ng divorce. Mhm. Ang mainam lang diyan ay pag pinagdaanan mo na, the fact na nabigyan mo ng tuldok yung kumbaga dark phase ng buhay mo, you can be able to say na pwede ka nang mag-move. Okay. And for the spouses, parang tipong ang binibigay niyang relief, new beginning, ano po, starting again, parang gano'n. Pero ang impact daw sa mga bata o dun sa mga anak, medyo matagal na panahon bibit-bitin ng mga bata. Paano ho yung observation niyo dyan? Unang-una, case-to-case basis yan. Pero base talaga dun sa mga nahahawakan ko na divorce cases, ano, halimbawa, yung specific na nahawakan ko, of course, without violating my ethical duty to keep the communication privilege, no, and yung case confidential. Halimbawa, yung dalawang partido, hindi na talaga sila magkasundo. On and off yung kanilang relationship, merong domestic violence na involved, kinakailangan talaga nila ang remedyo ng diborsyo. Makikita mo na habang magkasama yung dalawang individual na laging nag-aaway, ang nagsasuffer talaga yung mga bata, no? Yung case na to na tinulungan ko talaga yung kliyente ko, nakita ko after 2 years, yung kanilang anak talagang nag-flourish sa school, no?
Samantalang of course, habang gumagawa ka ng pleading, nung una, no, nung pinafile namin yung kanyang application, i-describe mo kung ano yung estado ng kanilang pagsasama, uh, ine-emphasize mo yung epekto ng pang-aabuso dun sa mga bata. So may personal knowledge ako na yung performance ng mga bata sa school, no, apektado talaga. Pero after 2 years, maganda yung relationship ko doon sa client ko. Talagang mayat maya bumibisita sa akin, nagdadala ng ensemada, yung mga ganon. Pagkakamustahin ko yung anak niya, honor student pa sa kanyang eskwelahan. So yung mga ganong sitwasyon at yung mga ganong senaryo, nagpapatunay yon na ang divorce hindi siya evil. Hindi siya evil per se. It's a case-to-case basis. So hindi rin po pwede na nakakahon yung pag-conceptualize ng ating mambabatas dito. Ang sabi ho nung ilan, kaya nga daw ayaw nila ng divorce sa Pilipinas, kasi para sa mga bata, wag daw maghiwalay. At sa mga bata naman, yung difficult situation na hinaharap nila is, kanino papanig? Kay nanay? Kay tatay? Dito po kasi, no, of course, ang masasagot ko, kung papaano ginagawa ang diborsyo dito. Dito Mhm. po kasi, ine-emphasize ng mga judges na yung maximum contact sa both parents, that is for the best interest of the children. No? Regardless of the reason kung bakit naghiwalay yung mag-asawa, ang Mhm. ang focus lagi ng West ay ano ang nasa best interest ng mga bata. Usually yan 50-50, no? Lalo na kung wala namang allegation ng domestic violence or physical abuse ng kada partido. Usually yung mga judges dito, as much as possible, equal yung time ng bata sa dalawang gulang. Ang impression po ng iba ay parang tipong yung custody issue depende sa edad ng bata. Halimbawa daw, below 7 years old, dapat sa nanay. O kung Mm. sakali man, custody issue trigger din daw yung financial capacity. Halimbawa, walang trabaho ang nanay o si tatay, so parang dun daw dapat silipin kung paano magtatapos itong usapin na to, kung legal annulment. At kung Mhm. divorce, din ho ba yung mga considerations? The younger the child, dapat sa mother, yun yung sabi nila, or kung walang financial capacity, yung one of the spouses, dun sa mayroong trabaho at kapasidad dapat yung mga bata. Para sa akin po, antiquated na po ang ganyang konsepto. Correct. Although I am aware po na sa Pilipinas kasi may ganun na pag 6 years old and below dapat sa nanay siya. And at dahil sa nanay siya, walang kapasidad halimbawa yung nanay na magsuporta sa bata, parang tali siya at nagsistay na lang siya sa marriage. Yun po ang inam ng batas dito sa Canada na sana mabigyang pansin din na isaalang-alang ng mambabatas natin dyan sa Pilipinas. Dito po sa Canada, no, um, once na naghiwalay po ang mag-asawa, yung pong income ng bawat partido, mandated po sila na kumbaga meron pong financial disclosure. No? Automatic po na may order na mag-disclose yung dalawang partido na kung magkano ang kinikita nila, magkano ang laman ng bangko nila, magkano ang utang nila. So Oh, base po doon, meron pong tinatawag dito na equalization of net family property. okay. And halimbawa po, yung babae, nag-sacrifice po ang kanyang karir, nagstay po siya sa bahay, nag-alaga ng mga bata. Meaning, yung lalaki talagang tumaas ang kanyang estado sa kanyang kumpanya. Kumikita na siya ng malaki. Once po na naghiwalay yan, meron po kaming tinatawag na um, table amount po na nasa federal guidelines ng child support. No? Base po yan sa income. Meron pong kumbaga formula ang gobyerno na talagang ito ang amount ng child support mo base sa gross income mo. No po? And aside from that po, meron ding karampatang spousal support. So whether po babae o lalaki ang mas may malaking income, yung mas malaking income po, usually nagbibigay yan ng suporta sa bata at sa kanyang dating asawa. Ngayon, taluntunin lang natin, attorney, at gusto ko lang tingnan kung iyong expert opinion ninyo,
parang talagang marapat na lawakan yung grounds for divorce. Ano po? Yung nakalagay Mhm. doon sa absolute divorce law, domestic or marital abuse sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 without prejudice to prosecution ng offending party, babae o lalaki. Physical violence or grossly abusive conduct directed against the petitioner, a common child or a child of the petitioner na divorcee. Physical violence or moral pressure, etc. Pero kasama din po yung final judgment, sentencing of the respondent or to imprisonment of more than 6 years, even if pardoned. Drug addiction or habitual alcoholism or chronic gambling, homosexuality of the respondent, etc. So parang malawak ho yata. Ano? Of course, dati-rate sabi na nga ninyo, yung psychological incapacity, yung usual na ini-invoke na dahilan. Ito po ba parang super lawak talaga? Itong listahan na to, parang lagpas ng dosena po itong grounds for divorce doon sa panukalang batas. Malawak po siya pero ang masasabi ko Malu, ano, hindi naman porke nandyan siya madali lang siyang makuha. You Okay. also have to prove, no, yung presence ng requisites sa kada ground, no? Hindi porke nandyan siya ay easily na magagamit ng partido. Of course, we have to put our faith doon sa ating justice system, yung ating mga WES, na may discretion to decide on whether believable or kung makakapagpresenta ng sufficient proof or evidence yung partido na talagang merong ganitong grounds na nag-exist doon sa kaso yun. Pagdating ho dun sa kaso na ganito, iba-iba ho ano, ibig sabihin any one or several of all these grounds pwedeng i-invoke. Yun nga lang talagang kung pupurbahan sa divorce proceedings ay ibang bagay pa yon. Kaya ho ba sa tingin ninyo kasi ang ating mga korte, regional trial court, municipal hanggang akyat ano po, talagang clogged ang mga dockets. At liban pa doon, medyo talagang mahirap magkaroon ng lahat ng mga dokumentong isusumiti mo, pagkuha ng lawyer na affordable, magwo-work ho ba ito o what could be the enabling environment na dapat ayusin kahit na may divorce law na hindi naman kaya ng ating judicial system suportahan. Opo, there are different ways po, ano, kagaya po ng nasabi ko kanina, makakasagot ako dyan base sa experience ko dito sa Canada. Okay. Dito po kasi merong tinatawag na specialized na mga korte. May family courts po talaga dito. Mhm. So, yun pong ating mambabatas po pwede naman pong mag-set aside ng budget para mag-establish talaga ng karampatang specialized family court sa Pilipinas, no? Naiintindihan ko po na plug po yung dockets ngayon pero hindi na po pwedeng magamit ng gobyerno natin yung excuse na yon. Dahil po nakikita naman po natin yung malaking need talaga ng ating mga kababayan para dyan. Ang isang concern ng mga contra-divorce, sabi ho nila parang baka mag-encourage ito ng sexual liberties o parang behavior na parang malaswa o medyo hindi karampatan ano sa mga Pilipino na mga Maria Clara ang sinaunang stereotype natin. Ano ho tingin ninyo? May connection ba yon? Ang realidad naman po, whether may divorce or not, may posibilidad na magkaroon ng ganyan. So hindi po natin, para sa opinion ko po, hindi po natin kinakailangan na gamitin ang usapin na yan dito, whether to proceed or push through with the divorce bill or not. Kasi po, hindi po ibig sabihin na meron pong divorce, magiging Promiscuous. sexually liberated na ang ating Opo. mga kababayan. At sa ngayon, kasi sa mga kabataan, ano po, yung sa totoo lang, yung access sa lahat ng impormasyon na kailangan nila at yung antas, alawak ng ating sex orientation classes sa mga paaralan, hindi naman yata sapat na natututukan kaya may mga pagkakataon na maraming katanungan kaysa kalinawan ang mga bata natin. So pagdating sa divorce law debate, samut-sari, pinagdidikit-dikit yung mga isyong yon.
Paano ho sa tingin ninyo maihahanda ang mga kabataan natin kung sakali magkaroon ng divorce law sa Pilipinas, ano dapat ang paningin nila sa relasyon, sa pamilya, etc. Saan pa pwedeng dagdagan ang effort ng ating mga eskwelahan, ng mga magulang? Ang masasabi ko po dyan, definitely magkaroon po ng ano no karampatang edukasyon or mga subject, additional subject sa eskwelahan kasi po hindi po natin na makontrol ngayon yung access ng mga kabataan sa internet, and ang pinaka-importante po diyan yung sekto ng pamilya. Bata pa lang po dapat sila ginagabayan na. Bukod po sa bahay, sa eskwelahan, dapat po talaga ay nakatutok yung mga magulang at mga guro sa mga kabataan. Ang sabi ho nila, parang tipong isa na lang ang Pilipinas sa nahuhuli, ano, na walang divorce na batas. Tama po Nag-iisa. ba yun? Nag-iisa po, bukod po sa Vatican, nag-iisa na lang ang Pilipinas na walang divorce sa buong mundo. And talaga pong kinakailangan na, palagay ko, napapanahon na po talaga para tutukan po ng ating mambabatas itong usapin na ito. Pero ang ating problema, syempre, it's a numbers game, ano po. Sa House of Representatives, although napasa on Very, very slim po ang ano, ang difference nakita ko. Oto, oho. Sa Senate, parang marami pa ring kwentuhan, ano po, yung mga senador na kontra divorce at mga Mm. qualifiers, yung mga parang tila kiling magkaroon ng divorce law, pero until it's done in the Senate at sa bicameral conference committee at mapirmahan ng Pangulo, we still don't have a divorce law. Parang gano'ng katagal na ho ba tayong medyo nahuhuli sa mundo? Sabi nyo nga, Vatican at Pilipinas na lang ang walang divorce law. Kung maaalala niyo po, nakakailang House bill na po tayo, no? Kung hindi po ako nagkakamali, pang-5 na yata ito or pang-6. Kongreso, Ah, panglimang kongreso. Mhm. pang-5 na po, pero parang nakailang attempts na po talaga. Kung makikita niyo po, marami po kasing nag-abstain or yung mga nagpe-play safe, no? Kailangan pong manindigan ng ating mga mambabatas talaga. Dapat po maisip talaga nila na ito ay kanilang obligasyon sa kanilang mga constituents na mga pinamumunuan. Magkaroon po sila ng kanilang stand. At sa darating na halalan, parang sabi nila, dapat mga kasama ito sa mga election issues, ano? Yung hindi lang ho yung SOGI bill o yung karapatan ng single parents o itong pagkakaroon ng divorce law. Tama ho ba? Sa tingin nyo ba magiging malaki ang pag-asa na maging election agenda to ng mga kandidato at mga botante? Sana po hindi lang sa agenda, no? Sana po ay talagang maipatupad talaga itong divorce, no? At sana maproseso ng maayos, at yung wordings po, yun ang very, very important. Sabi nga po nila, the devil is in the details. No? Umpisa pa lang po ang batas, ang pinakamahirap po doon ay ang pagpapatupad. Sa ngayon ho, ano sa tingin ninyo yung outlook? Kasi parang tila mahaba-haba pa, no? Although medyo faster na yata itong naganap dito sa kongresong ito dahil pumasa sa House of Representatives. Sa Senado na lang yung tampulan ng debate at kung sakali pag nag-BICAM. May pag-asa ho kaya? Mm. Kayo po ba'y hopeful? Hopeful naman po ako. Kaya po ako hopeful ay dahil yung mga kliyente ko po, na lumalapit po sa amin para sa divorce, syempre gusto rin nila na, kumbaga, maging legal ang kanilang paghihiwalay dyan sa Pilipinas, na nananatili pong challenge para sa kanila. Mm. So, para sa kanila po, para magkaroon naman po sila ng tinatawag na pangalawang gloria. Ano po, umaasa rin po syempre ang marami diyan sa divorce bill. Sa totoo lang, attorney, nabanggit nyo kanina, okay, yung Hague Convention, ano? Sa totoo lang, ang mga pamilya o mag-asawang Pilipino, pwedeng kumuha ng divorce, kaya lang nga, sa labas ng Pilipinas. And the Supreme Court is mandated to actually send the documents, ano po, yung mga subpoena, if it comes from anywhere in the world na may divorce law. So sa totoo lang, ang shortcut. Sa totoo lang, nangyayari na kailangan nating pagtibayin kung may ganoong request ang ibang korte ng ibang bansa. So what will this law do is just formalize the process.
depende po kayo sa sitwasyon ng kliyente. Kung naririnig niyo po, meron po tayong tinatawag na petition for recognition of foreign judgment. Pero applicable lang po kasi yon kapag yung isa doon sa partido ay foreign citizen na. No? Yun po, mas, kumbaga, hindi komplikado, relatively mas mura dahil hindi na masyadong mahirap patunayan yon. Magpepresenta ka lang ng batas sa ibang bansa, pepresenta mo lang yung divorce decree mo, i-recognize siya ng ating mga korte dyan. However po, kung ang mga kababayan natin ay nag-file po ng divorce dito na hindi pa po sila foreign citizen, pagdating dyan, kailangan pa rin nilang mag-go through sa annulment proceedings na mahaba at mahal. Ano yung nangyayari dun sa mga nag-divorce na mag-asawa na kasong na-handle ninyo? Who retains whose surname? Pangalan ba ng lalaki o babae? Kasi merong mga kailangang amendment sa civil registry record. At pati yung mga Mm. bata, do they retain the name of the father? Although sa family code, ang kababaihan ay may option, di ba po? Retain your maiden Yes name po. and your husband's name or adopt your husband's name. Yun nga po yung common na misconception dyan sa atin sa Pilipinas na kapag nagpakasal, automatic na kukuhanin mo yung apelido ng iyong asawa. Ang mga kababaihan merong karapatan na mamili kung gagamitin niya yung apelido niya sa pagkadalaga or kukuhanin niya yung apelido ng asawa niya. Dito po sa Canada, of course, masasabi ko yung practice dito na kapag divorce na po ang mag-asawa, napakadali lang po ng proseso ng pagpapalit ng pangalan. You just file your certificate of divorce kasama po ng application form. It's parang over-the-counter po na process siya. Ano po? Diyan po sa Pilipinas, I believe it's going to go through some tedious steps. Parang i-advertise mo pa yata, tas wala dapat magko-contest nung yung Opo. pangalan. Parang masyadong masalimuot at Mm-mm. ulit masyadong magastos. Lalo na dun sa Mm-mm. mga walang ganong ihuhugutin sa bulsa. Ano po? So, and I think may epekto din yun kasi dahil mga school records ng mga bata, yun yung mga parang job or employment records, parang ganon kung contested, anong apelido. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng kababaihan po yata yung option na i-retain yung maiden surname or mag-shift sa husband's surname or i-append or i-attach yung maiden name with husband's surname. Ganun ho, Kasama ho siguro yun sa pwedeng parang prep natin sa kababaihan na nagkakaroon ng saloobin na baka pwede nang i-dissolve yung kanilang marital relationship. So it's really a lot of work po sa ating mga lawmakers, no? Aside po, syempre sa mga grounds na ine-expand nila, no? Dapat po tutukan nila yung katulad po ng na-discuss natin kanina, yung sa support po sa bata at support po sa asawa, no? Lalo na po yung katulad ng nabanggit ninyo na yung mga walang trabaho dahil nag-alaga ng bata, kailangan po ng karampatang batas na mapagtitibay na dapat may obligasyon yung asawa na mas may malaking income na magbigay doon sa may mas maliit na income para po pantay sila at pareho silang makapagganap ng kanilang responsibilidad sa bata. Tapos po, yun pong sa pagpapalit po ng pangalan, dapat po nakalagay din po yon sa batas. Kinakailangan pong tutukan talaga ng ating mambabatas yung, kumbaga, hindi lang yung main grounds ng divorce, kundi yung eventual consequence kapag na-diborsyo na yung mag-asawa. So sa huli, sabi ninyo, Attorney Fatima, parang this is a justice and equity legislation. Ano po, itong kung sakali Mm. magkaroon ng divorce law at tila huling-huli na ang Pilipinas talaga, liban sa Vatican, na walang divorce law. Ano ho yung masasabi ninyo? Sabi nila, it could destroy the family as the basic unit of society at baka may epekto sa pag-unlad ng ating bayan dahil yun yung kanilang pinaka social structure natin. Sa mga bansang may divorce law ho ba, umusad o umatras ang ekonomiya at kalagayan ng mga bansa? Kasi may ganong silip yung mga tao. Na, Opo, makikita niyo naman po dito sa Canada, hindi naman po
na ikakaila at lingid sa kaalaman ng lahat na yung ekonomiya ng Canada ay talagang namamayagpag, no? Pwede pong sabihin na factor yun, pero kung sa usapin po ng divorce, makikita po talaga natin na yung mga nagdidiborsyo, ito po yung mga dumaan na sa counseling, no? Mm. Tinry na nila lahat ng kaya nila para maayos yung kanilang pagsasama, pero hindi po talaga naayos. So, yung mga nagdidiborsyo po, yun po yung mga masasabi po natin na wala na talagang pag-asa na maayos. Oh. And yun pong mga anak po nila, kagaya po ng binanggit ko kanina, yung experience ko po, mas nagiging maayos po yung kalagayan ng mga bata kapag hindi na nila nakikita na magkasama na miserable yung kanilang mga magulang. No? Okay. So, kung doon po sa small sector na yon ng pamilya, definitely po yon pag nag-multiply, makikita rin po natin ang epekto nun sa ekonomiya. Kasi yung mga kabataan po na magiging maayos yung kapaligiran sa pagtanda, magiging produkto pong miyembro ng society. Pero yung mga parang manugang o in-laws, mga tito-tita, parang minsan sila yung pressure ano ho, doon sa mag-asawa na tiisin nyo na para sa mga bata. Paano ho natin mapapalambot ang damdamin nila na bigyan ng pagkakataon magdesisyon yung mag-asawa at huwag masyadong maraming pressure sa labas ng grupong yon? Opo, ang pinaka-importante po talaga na tignan ng mag-asawa na gustong maghiwalay ay ano ba ang nagiging epekto ng kanilang desisyon sa kanilang mga anak. Kung makikinig po sila sa sinasabi ng mga kamag-anak nila na hindi naman talaga, sorry po to say, ay nakakatulong, Hmm. dapat po talaga ay kumbaga magkaroon po ng self-reflection, yung dalawang mag-asawa kung ano ba talaga ang bibigyan nila ng importansya, yung mga sabi-sabi ng kamag-anak, ng extended family, or kung ano yung palagay nilang makakatulong sa kanilang mga anak. And for all, sabi nyo nga, wala din namang tinisilip na relihiyon, ano po, yung panukalang divorce law. But a good number of our lawmakers will probably be driven by ano yung faith issue, ano yung sabi Mhm. ng relihiyon ko rito. Pero how do you convince both yung pro and con divorce na tingnan itong legislation na to as something else, na hindi ito paglapastangan sa relihiyon, hindi ito paglapastangan sa pamilya. Ano dapat ho yung batayang issue na magiging dahilan kung paano sila boboto, pro or con? Dapat po ang tingnan po talaga nila yung obligasyon nila doon sa kanilang pinamumunuan, naiintindihan ko po na may mga personal biases syempre ang kada tao. Pero they have to rise above those biases. And of course, naiintindihan ko din po yung motibo ng mga politiko kasi syempre pag eleksyon, maaalala po ng kanilang mga botante kung ano yung kanilang binoto. And kapag po hindi po nag-agree yung kanilang botante, maaaring hindi sila iboto. Ang dapat po talaga na isipin ng mga mambabatas ay kung ano po ang mas makakabuti para sa nakakarami at hindi lang dun sa ilan. Ang usapin po na ito ay hindi po dapat binabase sa personal na paniniwala o tinatawag na faith ng mga tao dahil po ito ay usaping panggobyerno. At baka nagtatakot din sila kasi may mga simbahan o leader ng simbahan na malaking bagay ang ginagampan ng papel. Pagka-eleksyon ano po, pag-endorso ng mga kandidato. Katulad doon ng family planning lang, di ba ho, yung mga pro-life o na mga grupo. Yun ho ba sa tingin ninyo, paano natin mahaharapin? Anong mensahe ang mabibigay natin sa kanila? Nako, kailangan lang po talaga ng isipin po yung makakabuti sa nakararami. Naiintindihan ko po na meron po tayong demokrasya at meron po talaga tayong mga kanya-kanyang paniniwala. Pero dapat po talaga isipin kung ano ang mas makakabuti sa ating mga kababayan na walang kinikilingan or walang tinitignan na kumbaga magiging benepisyo na pansarili pagdating ng eleksyon. Okay. So on that note, Attorney Fatima Angeles, maraming salamat po. Marami kaming natutunan. At Ay, sana ang thank you. ating ding mga nakikinig, ano ho, kasi liban dun sa parang takot o pangamba na good o bad ba yan, sana siguro appreciate ano ho,
the Mm. proposals na grounds for divorce, paano yung proseso, ano Mm. yung mga issue na mangyayari sa issue ng property, conjugal property, matrimonial property ng mga bata, ano ho, na hindi to simpleng Mm. basta lang gusto. Hindi po ganun, ano? Opo. Napaka-importante po noong tinatawag na division ng property ng mag-asawa. Kasi po doon po nakasalalay yung kakayanan po ng mag-asawa na naghihiwalay na suportahan yung bata habang yung bata ay nasa poder nila. Ano po, dito po sa Canada, kung nakanino pong poder yung bata, halimbawa, more than 60% of the time, nasa tatay yung bata, yung nanay ang magsusuporta. Ganun po. So ganun po. So napaka-importante po, hindi lang po dapat nakatutok doon sa grounds ng divorce yung ating mambabatas, kundi doon din po sa property relations ng maghihiwalay na mag-asawa. Dahil doon po talaga nakasalalay yung masasabi natin na future at best interest ng kanilang mga anak. Wala namang nagkakagusto siguro na magpapakasal tapos after so many years parang magpa-file ako for divorce. Hindi naman po ganun, ano po. Hindi naman ganun ka-truncated ang isip ng ating mga tao, ano ho. Naniniwala po ako na ang ating mga kababayan ay very wise naman po sila, no? Naiintindihan ko po. Actually, ngayon po, late na po nag-aasawa ang ating mga kababayan, ano? Compared sa siguro o a decade or more than a decade ago. So, lahat naman po, masasabi ko po in general na yung mga tao kapag gustong magpakasal, meron po silang positive outlook. Hindi nila binabalak na magpakasal dahil gusto nilang maghiwalay. Yung mga naghihiwalay po, yun po yung mga talagang pakiramdam nila at napatunayan nila na wala na talagang ibang opsyon kundi maghiwalay. And ito pong divorce, yung divorce bill na ito, mabibigyan po sila ng pag-asa na ayusin ang kanilang buhay dahil po, usually, yung mga naghihiwalay tapos walang divorce, nakikisama din naman po sa iba and nagiging mas masalimuot yung sitwasyon ng pamilya at ng mga bata. Oo, yun nga yung kwentong bayan sa atin, ano, we deny the reality na pagka nag-fail na yung marriage, parang okay na, kahit na parang Mm. de facto na lang yung paghihiwalay. Ang sabi ho nung isa kong kaibigan, sana nga daw ang marriage, may expiry date, parang tipong basis negotiation, ano po, merong pwedeng expiry at renegotiation, although of course biro lang Mm. yun. Sa madaling Mm. sabi, Attorney Fatima, ang tingin ninyo hindi lang para sa isang relihiyon, walang sinisilip na relihiyon, walang sinisilip na gender, babae, lalaki, pwedeng mag-file ng divorce. So, sana ma-appreciate na rin ho yun ng ating mga kababayan para sa lahat mayroong access to justice through this law. Opo. Mm. Opo. Base po sa pangangailangan ng aking mga kliyente, masasabi ko po talaga na dyan po sa Pilipinas ay malakas na ang clamor ng mga tao. They really need this divorce bill na maisabatas. Mukhang malaki talaga yung ano, making Nako, the... napakadami pa pong gagawin. Napaka-importante po ng property relations talaga. Oo. Kasi doon, kulang na kulang po yung batas natin dyan. Alam niyo po yung mga kliyente ko dito ng mga Pilipino na lalaki, nadadala nila dito yung belief na pag iniwan nila, bahala na yung asawa nila dun sa mga anak nila. Nagugulat sila dito. Minsan nagagalit yung kliyente sa akin na bakit daw siya magbibigay ng child support. Napakabigat po ng penalty dito. Pwedeng makulong kapag hindi nagbigay ng child support. Nasususpend ang driver's license, nasususpend ang passport, nakukulong, nakukuha lahat ng properties. Kahit po bankrupt po yung tao, hindi naapektuhan nun yung kanilang obligation to give support. Ganun po sana sa atin. So yung sa property relations, parang ang silip ng batas sa inyo may pagpapahalaga, may value, yung child rearing duty nung sino mang partner, ano ho? Yes po. Yes. Oo, kapag nag-sacrifice yung career nung isang tao, nung isang halimbawa yung nanay, hindi siya nakapagtrabaho. Diyos ko, merong spousal support na indefinite hanggang hiwalay na sila, hanggang mawala na silang dalawa. Meron Mm. pa ring support. Even the estate, kapag may order ang court, yung estate nung asawa, pag namatay na, obligated pa rin na magbigay ng support doon sa asawa.
O kahit na may divorce na, talagang dapat parang shared duty ang Mm, child support. Lalo na po kapag very very vast yung disparity ng income ng dalawa. Ayos yun na. Sana kasama yun sa ating divorce law. Ano ho? Kasi nasa disbentahe yung babae na sa bahay lang na naglulugar. Karaniwan pa po yung ganong sitwasyon sa atin, ano? Yung tapos hindi niya mahiwalayan kasi wala siyang trabaho. Doon po nagsisimula yung pagtitiis sa abusive relationship eh. Dito Oh. po, pag naghiwalay, talaga pong merong sustento yung babae. Mm. At doon din yung mga bulong ng mga kamag-anak na maghihiwalay kayo wala ka namang pagsustento, Oo, wala ka namang trabaho. oo. So Parang very ganun. important po yung financial aspect ng divorce. Oh. And the same goes for the husband na baka naging house husband. Ano po? Opo, wala pong gender dapat. Maraming salamat at magandang araw, Attorney Fatima Angeles, Barrister, Solicitor at Notary Public sa Ontario, Canada. Sorry po sa abala at Ay, keep safe, ma'am. thank you po. Thank you, Malu.